Ayan ko, dagdag na rin natin sa listahan ng bucket list ni Maharlika. Kapatid, Maharlika kumapanig na kay Leni Robredo. Ano ko nasabi mga kababayan, ito ebidensya, panoorin natin dito mga kababayan ko. At ang kanyang tatay para tumahimik. Okay? So I hope they will stand up. Okay? Katulad ngayon, akala natin si Leni is ganito, ganyan, ganun. Narinig nyo ba yun? Si Leni daw? Si Leni Si Leni daw mga kababayan ko pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Si Leni daw. Tuloy. Okay? Katulad ngayon, akala natin si Leni is ganito, ganyan, ganun, ganon. Akala daw niya, parang ang dating pala nito ngayon, Maharlika, biglang nagbago isip mo. Binanggit mo si Leni Robredo sa live mo, tapos parang may dumaan na mahiwagang anghel sa'yo na nakakulay pink na may pakpak na pink. Anong ba yon? Tuloy. Akala ko si Kuting Jr. ang babangon. Di ba? Bakit? Ano ba napabangon ni Leni? Wala pa naman napabangon si Leni Tuloy nga. Okay? Katulad ngayon, akala natin si Leni is ganito, ganyan, ganun, ganon. Ba't pinupuri mo ngayon si Leni? Nilalait mo nga dati. Di ba sa'yo nanggaling yung salitang lutang si Leni? Sinungaling talaga to si Maharlika kahit kailan mga kababayan ko. Ngayon pinupuri mo na ngayon si Leni Robredo, samantalang noon ikaw ang nagpauso na tinatawag na lutang. Bakit natatakot ka ngayon? Bakit dumidikit ka kay Leni Robredo? Anong meron? Nako! Ginang Leni Robredo, mag-ingat po kayo sa tao na to. Pag napadikit po ito sa inyo, sigurado pag nanalo kayo, tagilid kayo dito. Sa una kakampihan kayo niyan, ganyan-ganyan din po niyan nilapitan si Pangulong Marcos noon. Loyalista pag nung nanalo di na pagbigyan ay yung kinalaban. Mag-ingat po kayo dito, binibining Leonora Robredo. Ayan, na-attorney Leni. Mag-ingat po kayo dyan kung tatakbo po kayo sa Senado ngayon 2025. Akala ko si Kuting Jr. ang babangon, di ba? Binodjak natin si Leni dahil sa mga ngayon sisisi mo kay Marcos. Ngayon sisisi mo kay Marcos ang lahat? Pagkatapos ng lahat-lahat ng pinag-usapan, isisisi mo kay Marcos Jr.? Yan, shoutout kay Ma'am Josephine Mayumi. Thank you very much for 100 stars. Ngayon isisisi mo lahat kay Marcos Jr.? Sasabihin mo sa social media na ang nambudol parang ang nambubudol si Marcos, hindi si Leni? Skupo. Lawan na ganyan. Okay? At alam naman natin si Leni nadidiktahan. Alam naman, ngayon sabi mo, si Leni nadidiktahan. Kung alam mo palang nadidiktahan din si Leni, di ikaw din nadidiktahan. Tuloy. Bakit? Galit ba ako kay Leni ngayon? Hindi. Ay, gudi ka. Narinig niyo yun mga kababayan ko? Mga kapatid? Tinanong niya sarili niya mga kababayan. Mga kapatid, yan Mga kapatid, tinanong niya sarili niya mga kababayan ko. Galit daw ba siya kay Leni Robredo ngayon mga kababayan ko? Ang sagot niya mga kapatid, hindi. Hindi na siya galit kay Leni Robredo. Ang galing! Saan ka nakakuha ng kapal ng mukha ngayon, Maharlika? Ang lupit mo naman! Pagkatapos ng lahat ng panlalait mo kay Attorney Leni Robredo, tapos didikit ka ngayon, hindi ka nagalit? Ang lupit! Saan ko nakakuha ng kapal ng mukha kaya? Saan ka nakakita mga kababayan ko? Di na daw siya galit kay Leni. Kasi kaaway niya na si Marcos Jr. Ang galing! Malupit! Ang tindi! Parang ang sarap kumanta. Di ba? Tawa ako dito Di ba? Binodjak natin si Leni dahil sa mga dilawan na ganyan. Okay? At alam naman natin si Leni nadidiktahan. Bakit? Galit ba ako kay Leni ngayon? Hindi. Hindi na daw siya galit kay Leni. Ay Attorney Leni Robredo, humanda ka. Ikaw na next target nito. Humanda ka, mapapaano ka rin.
Yari ka, yari kayo dito. Ang galing. Ang galing. Bumabalingbing. Wala na siya lulusutan eh. Kasi lahat ng pupuntahan niya mga kababayan ko, galit na sa kanya. Kaya ngayon, ang ending mga kababayan ko, aawayin niya na tong mga to. Aawayin niya na yung mga yan. Hindi na siya magpapaano. Kaya ang tirada niya mga kababayan ko, ganyan at ganyan na po talaga ngayon. Palupit na ng palupit. Ang lupit mo, biruin mo, nadali mo yon, no? Hindi ka nagalit kay Leni Robredo pagkatapos mo pagtawanan? Pagkatapos mo sabihan ng lutang? Pagkatapos mo sabihan, tas sasabihan mo ngayon, hindi ka nagalit? Magaling! Ganyan talaga ngayon pag bumabalingbing na mga kababayan. Tuloy! Mga kababayan ko! Tapos na during election. Patawad. Wala man siyang... Patawad? Utay na! Hayop ka, Marley ka! Tawa ko ng tawa sa'yo! Humingi ka ng tawad! Di ba, Arlie ka? Humingi ng tawad kay Leni. Patawad ng putya. Ulitin natin ha. Oh. Naman siyang... Well, ako kasi walang masamang tinabi kaya ako madalas natatraidor eh. Hindi yan eh. Ito. Di ba? Binodjak natin si Leni dahil sa mga dilawan na ganyan. Okay? At alam naman natin si Leni na didiktahan. Bakit? Galit ba ako kay Leni ngayon? Hindi. Tapos na during election. Patawad. Maliwanag mo! Lahat ng sinabi mo nung eleksyon na bumalik sa'yo ah. Sinabihan mo si Leni Robredo ng lutang. Sinabihan mo si Leni ng si Leni ng lutang. Sinabihan mo si Leni ng walang ginawa. Nilait mo, niyuraan mo yung pangalan dahil eleksyon. So ibig sabihin, sinungaling ka nun. So sa makatuwid, nagsisinungaling ka nun para lang dumikit kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya anong tawag doon? Oportunista ka. Tapos ngayon, didikit ka kay Leni Robredo, hindi kayo magkagalit dahil tapos na yung eleksyon, tas bandang huli, hihingi ka ng tawad? Ano to? Lokohan? Oh, Harlika, you always say sorry. Duterte, yung bata mo, vlogger mo. Dumidikit na sa kabilang parlor, gusto na rin magkakamping. Tayo na tayo, mabuta. Marley ka, nag-sorry kayo kay Leni. Nakakaya. Paano di sasaya araw ko mga kababayan ko? Oh, over these decades mga kababayan, sa pakikipaglaban natin, sa pakikipagtaryaan natin dito kay kay Marley ka, mga kababayan ko, may taglay din palang komedyante. Kasi mga kababayan ko ang tindi niya manlait kay Lisa, ang tindi niya manlait kay Bongbong kung sabihin niya, tapos sa bandang huli,
Yung sinasabihan mo ng lutang tapos lugaw. Manghingi ka ng sorry. Wala ka na mapapuntahan na ibang kampo. Tapos magiging kakamping ka na ngayon. Ay, laugh trip to si Marley ka. Tuloy natin. Well, ako kasi walang masamang tinapay kaya ako madalas natapay. Bakit? Lahat naman sa'yo kinakain mo eh. Wala daw masamang tinapay sa kanya. Kaya nga nung binigyan ka nga sa ko ng ensimada, kinain mo eh. Kapal na mukha po siya. Ngayon mo lang ako napatawan ng ganito ha. Tuloy. Di ba? Kahit nga alam may mga nagsasabi pa sa akin, ako huwag ka magtiwala yan kasi ganito, ganyan. Nangingibabaw sa akin yung pusong maging tao sa kapwa. Tala, no? Aha, ang galing ha. Lutang, wag mo kami lokohin. Lutang, hindi mo maluloko taong bayan ngayon. Babala sa mga kaibigan kong kakampik. Huwag yung pagkakatiwalaan to. Ay, naku, natawa talaga, Diyos ko. Tuloy. Pilipino. Yes, kung napapatawad ko na sila, yes. Eh, bakit? Bakit? Napatawad, ikaw nga gumawa ng kasalanan eh. Napatawad niya na daw sila. Si Lenny pa hihingi ng tawad sa'yo? Tuloy. Komedyante. Yeah, but you know, they have to stand up for the truth. Kasi somehow nagkamali tayo, nakala natin ito sila as may Jejemon pa sa mga kay Coting Jr. at kay Lisa. Ano? Katig kay Lenny. Kakampingis. Di na ako magtataka, bandang huli ang kulay na ng background nito, kulay pink. Tuloy. Dapat ko na yun, mas Jejemon, mas masawal pa sa Jejemon itong sinuportahan ko. Mas masawal pa daw sa Jejemon itong sinuportahan ko. Okay na maging Jejemon, wag lang maging lutang. Diba? Mga kababayan, Diyos ko. Jejemon daw si Pangulo. Okay na maging Jejemon. Jefrox, mga kababayan ko. Wag lang lutang. Lahat tayo'y lulutang sa ating bansa. Tawa ko sa iyo sobra. But we want them. Well, si Chris, ayahan mo na kasi hindi naman na We want them. Sakto. Taman-tama. Magsama-sama kayo dun. Ayun, nagtataka na ako. Kaya pala si PRRD nakikipagkita kay Lenny Robredo, mga kababayan alam na. Tuloy, alam na, nagkakahint na ako. I hope kapag gumaling siya, hindi na siya sumasawsaw sa politika. Kasi if you're that kind of, ganyan na yung pati si Chris Aquino, dinadamay mo Umisdamay si Chris Aquino dito. Alam mo, si Ma'am Chris Aquino, to si Chris Aquino, may sakit to Nakialam lang sa politika yan because of his brother. Because of his brother. Mga kababayan ko, his brother. Dahil sa kapatid niya yon, kay Nino, kay Noynoy. No? Kahit naman sino kung si Pulong nga, di ba? Vice President pa lang yung kapatid niya, nakikialam na, di ba? Kung si Basti nga, nagwawala nga, di ba? Pero din si Chris, kaya maunawaan nyo mga kababayan ko, di ba? Feeling mo, physically, mentally, nag-struggle ka, don't waste your time with politics. Hindi, wag mo i-insist binanatan mo lang si Chris Aquino, kaya alam mo, nagpapabango ka lang kay Chris Aquino Marley ka nagpapabango ka lang kay Chris Aquino. Wag mong gamitin si Chris Aquino, hindi ka makakalusot, binaboy mo kapatid niya, binaboy mo si Lenny, sinabihan mo ng lutang. Hindi mo maloloko, hindi mo mabibilog ang utot ni Chris Aquino, hindi mo mabobolang tao na yan. Doon nga lang kay Small Laude, sinabihan mo ng panis daw ang laway, tapos na malaman-laman ko, ikaw pala nagsabi nun.
Diba? Tapos binigyan ka pa ng alangas ng isang friend nyo ni Abel. Tapos sabihin mo galing dapat cash na lang ang binigay. Tapos sinabihan mo pa ng panisan laway. Grabe ka talaga, diba? Wala ka na mabobola kahit si Chris, di mo mabobola. Kaya Attorney Lenny, mag-ingat kayo sa tao na to. Tuloy. Ayusin mo, pamilya mo, yung mga anak mo, yung katulad niya, maging O pinayuhan mo pa sa pagpapalaki ng anak niya. Ikaw nga, yung anak mo nga, inayaw nga sa'yo. Di ba? Yung anak mo nga, kinakalabang ka na eh. Ito totoo to mga kababayan ko Nagumpayuhan si Chris Aquino tungkol sa anak niya. May sakit siya, kaya niya sarili niya. May pera sila, may pampagamot siya. And Chris Aquino, kaya niya yon. Alam niya kung paano handle yon. Problema niya yon. Wag mong sabi, tsaka wag mong pakialaman si Chris Aquino sa pagpapalaki ng anak niya. Kahit papaano mga kababayan ko, kung makikita sa social media, pinalaki niya ng pribado pero maayos yung mga anak niya. Ikaw ang atupagin mo yung anak mo. Balita ko, yung anak niya pro BBM. Inaawat na to. Ayaw magpaawat. Diba? Ano ginawa sa'yo? Pinalayas ka daw sa inyo, diba? Chika yon. Masakit bilang nanay yon. Kasi two-timer ka eh. Hati ka sa gitna. Pwede kang tatay, pwede ka rin nanay, diba? Tuloy. healthy siya. At maging straight sa buhay. Kasi kaya nga tayo minsan binibigyan ng pagsubok ng Diyos. Di ba? Alam mo, hindi mo problema. Huwag mong problemahin yung pagsubok ni Chris Aquino. Kung ano pagsubok sa kanya ng Diyos, sa kanya yon. It's between Chris and God. Huwag kang mangialam dyan, huwag kang manghihimasok. Lagi mong tatandaan to, pare-parehas tayo may takbuhin sa buhay. Okay? Pare-parehas tayo may takbuhin sa buhay, may pare-parehas tayo na may gawain sa buhay. Kung ano binigay sa atin ng Diyos, kung paluin tayo ng Diyos, it's decision niya yon para sa atin. Pag mong panghimasukan niya, wala kang pakialam dyan kung may sakit si Chris Aquino. Final, that's it, enough. Okay? Para makita natin yung mga mali natin sa buhay. Hindi, para ano? Wag mong pangunahan. Bakit maharli ka? Kailan ka ba naging Diyos? Hindi, totoo sasabihin niya kasi dito, si Chris Aquino daw nagkasakit para ma-realize daw nito na yung mga pagkakamali niya sa buhay. Bakit? Ikaw ba, ilang beses ka ba nagkamali sa buhay mo? 'Di ba? Mga kababayan ko, ilang beses ka ba nag-asawa? 'Di ba? Mga kababayan ko, ilang beses ka bang nagkamali sa buhay at sumayaw ka sa gitna ng tubo? 'Di ba? Pagkakamali rin sa buhay 'yon, mga kababayan ko. Ilang beses ka ba na down? Napakaraming beses ka nag-struggle. 'Di ba? Bago ka nakapunta ng Jamaica, tama? Tapos ngayon, pupunayin mo si Chris Aquino. Si Chris Aquino hindi dumaan sa struggle mo. Hindi sumayaw ng fool yun. Nag-artista. Naging businesswoman. 'Di ba? Gumawa ng mga pinikula para magkapera. Hindi mo katulad yon na naging puhunan ng kepakwa para makarating ng Amerika. Duh! Mga Chris Aquino yan. Diba? Mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong. Tama? Nagkaroon man ng sakit si Chris Aquino. Hindi yon sa hindi yon sa pagkakarealisyon ng mga mali niya sa buhay. No, wala kang karapatang pasukin yon. Chris Aquino is Chris Aquino. No matter what happened, that is Chris Aquino. That is friend of Ferdinand Marcos. Ferdinand Bongbong Marcos for sure. Yan ang alam ko. Isa pa, mga kababayan ko Isa pa. Mga kababayan ko Para malaman lang nito ni Hitad, mga kababayan ko, please like this live streaming, no? Para malaman mo lang, no, Hitad, para malaman mo lang, no? Gusto ko lang din sabihin sa iyo, Day. For sure, hindi mo alam. Hindi ka rin Diyos para husgahan siya at sabihin na para sa sakit niya ay ganun. Ay nako, malabong mangyari 'yun. No? Like I said, kung ikaw ay magkasakit, kung ikaw hindi yan ibig sabihin na meron kang karma, ma-realize mo yung pagkakamali mo. Minsan ang Diyos, tandaan ninyo, magbibigay sa atin ng struggle. Wala naman ibibigay ang Diyos sa atin ng struggle na hindi nating malalagpasan. Biruin mo pumayat si Chris, pero nakarecover. Bakit? Kasi binigyan siya ng pagsubok ng Diyos sa kanyang buhay niya yun na kaya niyang lusutan. Not to realize his mistake or what his mistake whatsoever. Wala tayong pakialam doon. Okay? Tao lang din tayo, nagkakamali tayo.
Hindi ka Diyos para husgahan si Chris o diktahan si Chris para sabihin, pagkakamali mo, ma-realize mo. Ang kapal naman ng mukha nito ni Maharlika. Diba? Don't do that, Maharlika. Tao ka lang din. You are human being. Pero isa ka sa mga waste. Right? Correct me if I'm wrong. Diba? Mga kababayan ko, kung ano ang problema ni Chris, it's between Chris Aquino and God. Kung ano connection niya sa Panginoon, hindi ka kasali doon. Okay? Hindi kasali si Maharlika doon. Huwag kang umepal dyan. Kung kinukuha mo loob ni Chris Aquino, well, sorry, hindi ka gagawin nun. Para dumikit kay Lenny. Baka nakakakalimot ka, Day. No? Baka nakakakalimot ka. Sinabihan mong abno yung kapatid nun. Tapos sinabihan mo lutang si Lenny ngayon. Ano? Wala kang lusot? Ha? Tawa na lang kami sa'yo. Get tuloy. Tapos si Lenny lang, okay? Ang problema lang ni Lenny, kung saan kailangan siya ngayon na magsalita din, dahil opposition siya eh. O bakit hahanapin mo si Lenny Robredo? Hindi naman, ba't hahanapin mo si Lenny Robredo ngayon? Nakaposisyon ba yon? Meron ba siyang posisyon sa gobyerno? Binigyan ba siya ni Marcos Jr.? Wala. Lenny Robredo is an ordinary citizen right now. Baka nakakakalimot ka. Kaya wag mong hanapin si Lenny sa lahat ng aksyon. Lutang na, di ba? Sabi mo, lutang. Malamang lumulutang. Di ba? Oh, tuloy. Now we are opposition now. Uy, ang galing. Uy, ang galing, oh. Uy, ang galing, oh. Lolo. Ano daw? Na magsalita din, dahil opposition siya eh. We are opposition now. Uy, opposition na daw siya. Opposition na daw siya ngayon, mga kababayan. Ang galing. Ang galing. Mga kababayan ko. Thank you pa, Mama Tita Jo. Hermes nga yan. Ang galing, mga kababayan ko. Opposition ka na ngayon, Maharlika. Ikaw na, ang galing mo na. Ikaw na ang kontrabida sa lahat. Tuloy. Bakit tayo lang ang opposition? Sila yung number one na nagdadakdak na si Marcos, diktador. Baka pagtataka lang, na I'll give you respect kasi... O siyempre, di ka nabigyan ng pwesto, diktador na rin si Marcos. Yan ang sasabihin mo, di ba? Tuloy. Na pag napagpasakan natin yung bakbakan natin. Okay? Nalampasan yung bakbakan natin. Tapos na yung bakbakan nung election pa, umiepal ka na lang ulit ngayon. Tuloy. Opposition na daw siya, putay na. Opposition. Ngayon, opposition ka na. Eh kahit left and right, kahit saan ka pumosisyon, ayaw ka na rin tanggapin. Opposition ang tao mo sa sarili mo niyan, ha? Ganak ng teteng, oh. Opposition? Really? Tuloy. Yeah. Mrs. Robredo. I will call you Mrs. Robredo. I'm not gonna call you names. I'm tired of, ang dami ko nang tinawag sa'yo tapos ng election. You have to speak up. Okay? You have to speak up right now. Kasi, patunayan mo. Ayun sinabi niya, mga kababayan ko. Hinamon niya pa si Lenny Robredo na magsalita ngayon sa taong bayan. Paano magsasalita si Lenny Robredo, mga kababayan ko? Paano magsasalita ngayon yun? Tatahimik yun. Kasi if she is running for senator for 2025, mga kababayan ko, mananahimik yan. Bibingo yan, pupukul yan, mga kababayan ko, sa gagawin niya, sa susunod na gagawin niya. Maybe next year. But, mga kababayan ko, ang mahalaga lang na gusto nyong malaman, yung LGU niya, yung non-government organization niya, NGO niya, yung Angat Buhay, I think, mga kababayan ko, tuloy-tuloy ang pagtulong pa rin ngayon. You can check it sa kasi marami nagdo-donate doon, mga kababayan ko. Pero for the meantime, na binabalaan ko po si Attorney Robredo, Attorney Leonora Robredo, mag-ingat po kayo sa tao na to, ha? Ito yung nagsabi sa inyo ng lutang po kayo at pinangalandangan at pinahiya kayo tas dumidikit po sa inyo. Mag-ingat po kayo sa tao na to, ha? Hindi mo mapagkakatiwalaan yan, ha? Hindi mo magkakatiwalaan yan, okay? Mag-ingat po kayo, Attorney Robredo.